Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ika ang mag-aayuno o nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang kanyang pag-aayuno ay imanan dahil sa paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, pangalawang dahilan ng kanyang pag-aayuno ay upang hangarin niya ang gantimpala ng pag-aayuno, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tunay na pinapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakalipas na kasalanan. Dito sa hadis na ito, may dalawang kondisyon ang pag-aayuno ng isang tao. Unang-una, mag-fasting ang isang tao dahil sa paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nag-aayuno upang purihin siya ng mga tao na isang makareliyoso, makadiyos, o di kaya purihin siya ng mga tao na, Masya Allah, tuwing buwan ng Ramadan ay nag-aayuno siya. Kapag ganun ang niya, intensyon ng isang tao ay maaring hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang fasting. Kasi hindi ikhlas, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinakamahalaga sa isang tao na gumagawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na ito ay magsimula sa kagandahan ng intensyon ng isang tao, yung pagiging ikhlas ng isang tao. Kaya tayo na nag-aayuno, tanungin natin ang sarili natin, kung yung fasting ba natin ay para kay Allah o di kaya para sa mga tao na nais natin makatanggap ng papuri sa kanila. Yun lang mga kapatid. Pangalawa, nag-aayuno ika ang isang tao dahil sa kanyang paghahangad sa gantimpala na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan.